Padre, ang gwapo mo. Sir Buongiorno. Ludina, Sister Ludina, Sister Lang yan. Ludina. Gutom lang yan, gutom. Gutom. Sige. ang mabuting Naway, balita, naway madamay kami sa nagbababuhan mo, Padre. Kwan niya, dapat lagi masaya. Yan, di ba yan, sikreto. Lagi Amen. masaya tayo. Mamma mia. Ang problema ko. Amen. Sinong magbabasa ng gospel? Father, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maaamo at mababan loob. Makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Panginoon Kristo. Dito sa Italia, hindi ko lang dyan sa Pilipinas kasi may pasukan, di ba? Pasukan na ba dyan sa Pilipinas? Pero dito sa Italia, sa Europe, bakasyon pa eh. Nakita ko busy lahat ngayon, traffic papuntang dagat. No? Tamang-tama, nakita ni Jesus yung mga kababayan niya na ano yun, sobrang pagod at sabi niya, pahinga naman kayo, na magpahinga kayo. Nakita niya yung pagod natin, nakita niya yung problema natin, alam niya ang pinagdaraan natin ngayon, no? Alam niya ang pinagdaraanan natin, alam niya kay ate kanina na nag-share ng napakagandang testimony na pinutulan ng ilaw, pero ang ilaw niya ang Panginoon. Kanya-kanya po tayo may problemang dinaraanan, no? Pero sabi niya, sa gospel na nabasa natin, 2 points na gusto kong ibahagi sa ating lahat, na hindi niya aalisin ang problema. No? Hindi po tayo nagdarasal para alisin yung problema. Ang problema lagi nandyan. No? Sinasabi lang niya, sa problema nyo, nandyan ako. No? Huwag natin kakalimutan yan. Sa problema nyo, sa mga pinagdaraanan nyo ngayon, kasama nyo ako. No? Nung siya nag-resurrect sa kamatayan, nandun sa kanya yung cicatrice, ano ang cicatrice? Pekla. Yung peklat, hindi nawala yung peklat niya, no? Ganun din sa atin, no? Ang Panginoon hindi tatanggalin yung mga peklat natin sa buhay, yung mga na nadaanan natin, mga past, kundi pinapakita lang sa atin na yung mga dinaanan natin sa buhay natin sa past, lahat yan na o-overcome natin, lahat yan nakakaya natin, di ba? Marami akong naririnig na, Father, kung wala lang ang Panginoon, wala na siguro ako ngayon. Na-experience yan natin lahat, no? Pero ang problema sa atin, itong tanong, bakit sa mga nangyaring mga problema natin, nakayanan natin, bakit yung iba, no? Bakit yung iba nag-suicide? Bakit yung iba, pag hindi na kaya, ayaw na nilang mabuhay pa o ayaw wala na silang pakialam sa mundo? Bakit ganoon? Isa lang po ang pwede nating maibigay na sagot. Dahil humina yung relasyon sa Panginoon. Nagbabaw, naging superficial yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya, wag po nating kakalimutan yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Ang dali po natin makalimot, lalo na ng mga Pilipino. No? Nakakalimot tayo sa mga past na nangyari. Tulad sa politika. No? Linuloko na tayo. Makikita lang ng dramang iyakan, tapos na. Nag-ibubuta naman uli, yung gunggong na politiko. Tapos iiyak tayo. Tapos gano'n na naman. No? Hindi mo alam kung tatawa ka, maiinis ka o iiyak ka, hindi mo matandaan, hindi mo makuha eh. Pero sa mga past na nangyari sa buhay natin, ito lang masabi ko one life is isang best lang natin to sa mundo. Bigyan po nating meaning ang ating buhay dito sa mundo. Napakadali ang buhay natin. 70, Mamma Mia. 60. Isang kwan lang yan, isang
isang kurap lang ng mata ang buhay natin. Napakadali ng buhay natin, no? Pero ang importante diyan, bigyan po natin ng meaning. Bigyan po natin ng meaning na ang buhay natin ay napaka-importante sa mata ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Okay, pag may problema tayo, no, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Kaya darating tayo sa pangalawang punto and I conclude. Sabi niya, imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Anong imparate? Gayahin niyo ako sa aking pagiging pakumbaba. No? Parang yung pang-unang punto at saka itong pangalawang punto, magkadikit yan, magkakonect. Dahil kung tayo nagkakaproblema, hindi natin ma-solve ang problema natin dahil gusto nating suluhin yung problema. Alam niya nangyayari eh. Ang Diyos ay parang magulang natin, parang nanay. No? Yan sabi ko, inuulit ko lagi. Ang kaligayahan ng magulang ay maging fulfill ang kanyang anak. Okay? Pag ang anak fulfill sa trabaho, sa eskwelahan, okay, ang sa school niya, nag-aaral, healthy, I think ang magulang, sila ang unang magiging masaya. Ganon din sa atin. No? Yung bigat na dinadala natin, yung yoke na dinadala natin, magiging magaang yan. Bakit yon? Dahil alam ni Panginoon na yung ama niya, God the Father, hindi siya pababayaan. Nagkakaproblema din siya, sabi niya, Father, if it is possible, kung posible, tanggalin mo sa akin, se possibile, passi da me questa college. Sana hindi ko ma-experience itong bigat ng krus, na ipako sa krus na mamamatay ako. But it is not my will, but your will be done. Ano yung sekreto sa pangalawang puntong gusto kong isabihin sa inyo? Yung imparate da me che sono mite e umili di cuore. Ang fundamento po dyan, ang pinaka bottom line niya, itong pangalawang punto kong gusto kong ibahagi sa ating lahat, ay yung pagmamahal. Ano man na dinadala nating problema, no? Pag may pagmamahal, kayang-kaya natin yan. Example, ang magulang, ang nanay, pag umiiyak ang kanyang anak, no? Pag gumigising sila, nanay o tatay, gumigising sila ng alas 4 ng umaga, alas 3 ng umaga. Siyempre mabigat yan kasi nagtrabaho yung buong araw yung magulang eh. Tapos, gigising pa ng alas 2 alas 3 dahil umiyak yung anak nila. Pero, gumigising sila dahil sa pagmamahal. Hindi tulad sa trabaho, kung pwedeng manggugulang talaga tayo, di ba? Kung pwedeng magtimbre, nagpapasok ka ng alas 8, tapos nagtitimbre alas 9, no? Late ng isang oras, tapos agrabyado pa sa sweldo, no? Ganun ang tao eh. Pero sa lahat ng dapat natin ginagawa, ano man ang ginagawa natin, dapat lagyan natin ang pagmamahal. Yun ang ginawa ni Kristo kung bakit yung problema niya ay gumaan. Dahil alam niyang mahal siya ng kanyang tatay, God the Father, at mahal din niya ang kanyang tatay. Dapat ganoon din sa atin. No? Ano man ang dumaan sa buhay natin, huwag natin kakalimutan na ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan dahil na mahal-mahal niya tayo. Maraming salamat po. At kung sino sa atin ang hindi naintindihan, pwede magtanong. Magbigay ng testimony. Nasa traffic tayo ngayon, kaya okay lang. Sige po, mga kapatid. Magtanong po tayo kay Father. O mag-share. O yung last, dahil wala ako nung last week. 2 weeks ako, kailan ba ako nawala? Mama mia. Ano mas kanong tanong? Kung kaya natin sasagutin natin yan. Kung hindi natin kaya, huwag hindi natin sasagutin. Pero kung tanungin niyo ako sa impeachment, walang problema yan. Pwede rin yan.
Sige po, Tama, mga kapatid. Mama Mia. Hello mga Hello mga kapatid. kapatid. Tanong po Tanong tayo. po tayo. Hello po. Hello. Gising pa kayo? Gising pa? Gising na Gising gising na po. gising Ayaw po. magtanong. Tanong. Yan po si Yan po si Seriana. Seriana. Ako po ay doon po sa ating mabuting balita, natutuwa po ako dahil parang medyo ako po ay na doon sa sitwasyon na ibinigay ko na po kay Lord. Yung sabi po yung pamatok ay magaan, ibinigay ko na po kahit po nagkakagulo pa. May nagkakagulo pa po kapatid ko sa kanilang sa problema namin. Ako po ay ibinigay ko po lahat kay Lord. Bahala na po si Lord. Kaya po ko ay ayos lang po. Natutulog po ako na may peace of mind po ako. Pero yung kapatid ko po na siya pong nagkagalit. Siya po ang masama ang loob. Hanggang ngayon po, galit na galit sa akin. Bakit po hindi ko po mapil na ako kinagagalitan dahil sabi ko, naawa ko sa kanya, love ko po siya. Pero hindi talaga po ayaw makipagbati sa akin. Paano po kaya yung Hello. Hello. ano po, hello. Nawala kayo. Ano ba yun? Paano kaya meron sa... Ano pong, Paano kaya? paano nga po kaya yung Father? Ayaw po naman makipagbati sa akin. Gusto ko po makausap. Sana po makipag-usap sa akin para po maayos namin ang problema. Yun lang po ang tanong ko. Pero hindi ko po napipil na ako po masama ang loob o gagalit sa kanya. Basta ang pili ko po, gusto ko po siya makausap dahil nawa po ko sa kanya. Yun po. Okay po. Lagi ko pong sinasabi, ang importante, wala po tayong galit sa loob natin. Ang importante, ang konsensya natin ay maayos yung konsensya, wala tayong ginawang masama. Pero kung tayo po ang gumawa ng masama, tayo po dapat ang humingi ng kapatawaran. No? Pero kung nakita natin, alam naman natin ang tama at saka mali eh. Di ba? Alam natin yun eh. Tama o mali. Kung nagkagawa tayo ng mali, yan, humingi ng kapatawaran. Titingnan natin, bakit galit sa akin? Bakit ayaw makipag-usap sa akin? Pero pong napili ko po na... Pero hindi, ikaw na ba, huwag mo nang sabihin kasi maraming di ba sabi ko, pag may mga problema tayo, huwag natin ilalagay sa mga barkada, huwag i-chismis sa grupo. Kasi pag sinabi sa grupo, kinabukasan, kayo na ang chismis sa first page ng dyaryo. Pag may problema sa Panginoon lang, tayo dapat sabi ko, di ba, pagkukuhan tayo yung mga example lang. Like, example, for example, yung kapatid ko, ganyan-ganyan. Yung nakita ko si Pinco Palino, si Marcos, si Duterte, for example, si Sara Duterte, yan. Okay, wag sabihin pamangkin ko, sabihin nyo si Juan, si Lacson, sabihin nyo si Marcos, si Duterte, yan sabihin nyo, wag nyo sabihin yung pamilya nyo kasi kayong i-chismis niyan, no? Sabi, di ba, sabi ko, marami akong kaibigan, pero ang kaibigan ko ay si Jesus lang, no? Wag nyo sabi kasi tao lang tayo. Ako pare, okay lang, pero yung iba, hinihintay lang na mag-chismis kayo, hinihintay lang yung problema ng pamilya nyo para i-chismis kayo. Ang demonyo laging nandyan. Ang demonyo ginagamit tayo para sirain tayo. No? Ganun ang demonyo. Kaya, pag magtatanong kayo, dapat mga sample lang. Other example, si Juan, si Marco Rossi, si ganito, si Madonna, yung singer, no? At hindi nakipag-usap kay Michael Bolton. Bakit kayo ganun, Father? Yan. Ganun dapat tanong nyo sa akin na huwag yung kasi kuminsan hindi natin na iisip kuminsan tayo nasasaniban ng demonyo. Lahat tayo basta pare, Mama Mia. Si Padre Pio nga, di ba? Si Padre Pio. The more na nagdarasal si Padre Pio, the more yung demonyo sinusunog yung kama niya. Kayo pa kaya na hindi kayo pare, Madre? Mama Mia. Kaya mag-ingat po tayo. Ingat. Anyway,
sabi ko, ano yun, pag hindi nakipag-usap sa atin yung kabarkada natin, kapamilya natin, tatanungin natin, Bonifacio, bakit kaya hindi ako kinakausap ni Marco, ni Mario, ni Francesca? Anong kayang nagawang masama? No? Pag nakagawa ko masama, kaya meron yan, examen de conscienza. No? I will examine my conscience. Saan ako nagkamali? No? Ako nagkamali, puntahan ko siya, text ko siya. Brad, sister, sorry kasi nagkamali ako ganito. Pag-usapan natin. Kung ayaw makipag-usap, wala na akong magagawa. Ano ba, patayin mo siya? Kung ayaw makipag-usap sa iyo, di wag na. Bakit kayo hindi nyo pwedeng tanggalin yung utak ng isang tao para i-convince sila? May mga tao na yung itim gustong gawing puti. Yung puti gustong gawing itim. Anong mangyayari dyan? Wala. Mag-away kayo. Sisirain mo yung appetite nyo sa lunch, dinner, at saka breakfast. No way. Buhay natin napakaikli. Magpapakamatay kayo. Kayo sila lang. Kung gusto nila magpakamatay, di sila. No? Wala naman tayo magagawa eh. Bakit ang Diyos ba? Pinigilan ba ni Jesus yung mga apostoles niya, si Judas, pinigilan ba niyang mag-suicide? Hindi naman ah. Kaya, you go. Kung saan po kayo masaya, wala lang problema yan eh. Kasi pag mamatay tayo, hindi naman natin kasama si Pope Leo, si Pope Francis. Mamamatay tayo mag-isa. Hindi natin kasama ang pamilya, kapatid, superior, yung katrabaho mo. Mamamatay tayo mag-isa at mag-isa tayong haharap sa Panginoon. At mag-isa tayo kaharap niya at sasabihin natin kung ano yung mga nagawa nating tama, kung ano nagawa nating mga mali. At siya nang bahala. No? Kaya importante po ang konsensya natin ay malinis. Kung hindi natin pag-usap sa atin, hindi natin problema yun. No? Huwag nyo nang isipin yan. Hindi naman sa wala kayong pakailam. Kundi may kasabihan na male non fare, paura non avere. Kung wala kayong ginawang masama, wala kayong dapat ikatakot. Thank you po, Father. Thank you. Salamat po. Father, pwede Hindi po po. magtanong? Yes po. Out of context po Naniniwala po ba kayo o ano po ang pananaw ninyo kung politically motivated ang impeachment trial? Sa inyo pong pananaw. Sa aking pananaw, dapat sila lahat makulong. Lahat sila, ganun na sa politiko. Mamma mia, hindi nyo pa alam na linuloko kayo. Buti lang dito ako sa Italia eh. At saka buti lang, wala ako dun sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, matagal na ako siguro ako nabaril o nakipagbarilan na ako. No? Lahat sila magnanakaw. Hindi nyo alam yan. Napakabait talaga ng mga Pilipino. Sabi ko, ang mga Pilipino, grabe talaga. Buti na lang yung daddy ko, may pagka-Chinese. Nakuha ko yung pagka-Chinese niya at saka pagka-stricto. Pag mali. Binuloko na tayo. Tapos binuboto pa natin. Gusto niyo bang ganun? Hindi ko maintindihan mga Pilipino. Ako, kinukuhan ko po yan inaamin ko yan. Bobo po ako. Alam niyo bobo? Tanga po ako noon. No? Pero ang buhay natin dapat paangat. Excel. Hindi yung paurong. Mga Pilipino paurong. Bakit yan? Nag-aasa na lang sa inyo. Yan ang mga Pilipino eh. Nag-aasa sa inyo. Hihingi sa inyo. Tapos magpapadala kayo ng pera. Instead na itrabaho, ginagamit sa drugs. Ang sasarap sampalin talaga. No? Kaya yung tanong niyo sa kung ano impeachment, para sa akin, ikulong ko sila lahat. Yun lang naman eh. O kung sila nagnakaw, ibalik nila. Tao lang naman tayo, nagkakasala kasi ako nagkakasala eh. Pero kung ano yung ninakaw ko, ibalik ko sa bayan. Hindi ko pera yun eh. Yun lang naman. Kung anong ninakaw ko, dapat kong ibalik. At magsabi, sorry po, nagkamali po ako. Kasi sino ba naman magsabing ganun? Sorry po, nagkamali po ako. Dapat magtrabaho tayo. Yung tunay na trabaho. No? Pero kung gusto nating ipagpatuloy yung pagnanakaw, walang problema yan. Pagpatuloy nila pagnanakaw nila. Sila naman na sasagutin sa Panginoon eh. No? At saka sa taong bayan. Ito lang masabi ko. Kung ano ang tinanim natin, yan ang ating aanihin. Ulitin ko. Kung ano ang ginawa natin sa buhay, masama man yan o maganda,
one day, aanihin natin yan. Kung nabuhay ka sa pangloloko, mamamatay ka sa pangloloko. Marami akong mga barkada po talaga. No? Dapat po tayo maging wise. Alam niyo maging wise? Hindi swetek. Ang swetek, bahala ka sa sarili mo, basta isalba ko ang sarili ko. Hindi ganoon. Maging tayong wise. Kung alam niyo, yung mga tao, mali yung dinadaanan nila, huwag na kayong sumunod. Ang problema sa atin, sumusunod tayo sa mga mali. Kung maging wise tayo, ang ginagawa ko ganito ito. Pag yung mga kasamahan ko pupunta sa maling daan, tumatawa lang po ako. O Father Bonnie, bakit hindi? Meron pa akong gagawin. Susunod lang po ako sa inyo. Mauna kayo, tapos susunod ako sa inyo. Kasi hindi po isang daan sila, tapos mag-isa ka lang. Sabi mo, mauna na po kayo, susunod ako sa inyo. Ano yung sekreto? Simple. Discernment. Discernment, discernment. Lord, hindi ko alam kung saan ako patungo. Ito mga kasamahan ko patungo sa pamalian. Lord, help me to discern what is good and what is bad. Alam naman natin yan Bata pa tayo, alam natin puti at saka itim. Alam natin yung gray. Di ba? O bakit tayo sumasama sa isang bagay na one day pagsisisihan natin, tapos iiyak, tapos sisisihan ng Panginoon? No, sisihin yung sarili. Huwag ang Panginoon. Kaya walang kwan ang Pilipinas Walang, I'm sorry to say that. No. Yung mga pobre nagiging pobre. Bakit? Gusto nila maging pobre sila Di ba? Gusto nila maging pobre sila. Gusto nila bigyan lang ng pagkain, yan, tapos magnakaw, yan. Magbenta ng drugs. Walang problema yan. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. No. Pero kung walang matino, bakit yon? Mali ng mga Pilipinos dahil binoboto nila Mga artista binoboto. Artista magaling, okay lang. Pero yung mga artista tulad kay Robin Hood, Padilla, Mamma Mia, nakakatawa hindi mo, yan ba binoto ng mga Pilipino? No, sana 2026 na tayo Salamat sa technology, sa cellphone, sa internet. Dahil nakikita natin yung mga nangyayaring tunay, may mga resibo May mga ebidensya. Ang problema, may ebidensya na, tapos tayo, dinedefend pa natin. Mali na, dinedefend pa natin. No? Pero sabi ko nga, dapat tayo maging wise. Kung nagkamali tayo, no? Huwag na tayo magpahalata, nagkamali na, papahalata ka pa. Pag nagkamali tayo, patawa-tawa lang tayo, tapos bumalik sa tamang daan. Nagkamali tayo ng unang daan Hanap tayo ng bagong daan para makalusot tayo sa mga pagkakamali. Kung ano man nagawa kong mali, bayaran ko. No? That's it. Thank you po, Father. Your Welcome po, welcome po. Salamat po sa inyo. Salamat sa napaka-interesadong tanong. Ano po yan sa politika? Ano pa mga tanong sa politika? O sa gospel? Makukondik po ba siya o hindi? Convict? Sana nga makonvict. Sana. May mga ebidensya May mga ebidensya. May mga, hindi naman haka-haka. Alam mo yung haka-haka? Hindi naman haka-haka. May mga ebidensya. Saan yung pumasok yung pera? Sa mga drugs. Di ba? Kung ang sweldo ko ay 1,000 euro, paano ko nagkaroon ng 1 million? Paano ko no? Tapos, makita mga ebidensya, si Kibuloy, rapist. Okay? Ginagamit ang religion para mang-rape sa mga bata. Sino ang defender niya? Si Duterte. Ano pa? Si Alice Guo. Ano, barkada ba ni Marcos? Hindi ko din i-defend si Marcos Ang sinasabi ko lang, yung mga nangyari, una, Kibuloy, Alice Guo, Pogo, ano pa? Harry Roque. Sino pa? Sa lahat, Mike Defensor,
Parmali. Formally. Hindi ko sinasabi yung ibang politiko malinis, ha? Hindi ako galit kay Duterte dahil boto kay Marcos, no. Sabi ko nga, lahat sila nagkamali. Pero nagkamali rin tayo dahil binoto natin sila. Yun lang naman eh. Kaya sa next 2028, magdasal tayo kung sino dapat iboto. Kaya nagka-problema tayo, yan, papasok tayo sa gospel. Kaya tayo nagkaka-problema dahil hindi natin ginagamit ang utak. Hindi natin ginagamit ang pagmamahal sa bayan. Yun lang naman eh. Ang ginagamit ay yung sariling interest. Pag ginagamit ang sariling interest, dyan tayo magkaka-leche-leche. Yan ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Basta sinasabi ko lang, yan ang gusto nyo, walang iyakan. Yun lang naman eh. Boto natin to, walang iyakan. Ako, alam natin ang pinasukan natin, dapat walang sisihan. Yan. Kung anong pinasok natin, go. Basta't walang sisihan, walang iyakan, yan. No? Kasi kuminsan ganun talaga eh. Walang nangyayari sa buhay natin, laging ganun eh. Laging ganun. Wag po natin kunin ang problema ng iba. Yung problema natin, kanya-kanya tayo may problema eh. Wag natin pasanin yung problema ng iba. Na, pag may problema tayo, Lord, hindi ko na to kaya. Ikaw nang bahala. Lord, hindi ko alam kung sino iboboto ko. Illumina me, enlighten me. No? Father, masama bang hindi bumoto? Mali naman. Kasi ako, sayang. Magboto kayo. Alam ko naman na kuminsan dinadaya tayo, pero okay lang. We must do our matagal na po ako hindi naboto noong magkadayaan. Hindi, maski pa paano, maski ako rin, alam ko, yung boto ko dito sa Italia, nagboto ako noon that was 3, 4, 5 years ago. Tapos yung address, iba yung address ko. May dumating sa akin, iba yung, nakita ko, iba yung address. Pero, yun nga, ang dapat gawin natin yung card natin. Kung linuloko tayo, bahala sila. Bahala sila sa tulog lahat ng mga mamamiya. Bahala sila, pero ang gawin natin, yung dapat narapat, sayang yung votes na yun eh. No? Kasi alam natin na ginagago tayo, no? Silang magbabayad, basta tayo, ang ginagawa natin yung tama. May gusto pang mag-share? Ay, ako po. Yeah. Sis Violeta, klaro po bang aking audio? Amen po, amen. Amen. Hindi masyado. Ang layo mo. Tanggalin mo yung parang Ay, ako po yung nakapunta. Nasa bus po ako, Padre. Bumaba ka na muna sa bus. Ay, papasok. Papanik ko na. Huwag ka na pumasok. Nakakasira sa barkada ang trabaho. Pati nasagot ka. Ibig sabihin narinig mo. Hindi kita narinig. Sige. Sige po, ganito po, Padre. Ako po naniniwala ng many times that proven. Ngayon po silang sabi, kapag po dito sa lupa ay may dalawa na nagkakaisa sa pag-ibig, pinili ito ng mga salamin. Pag ako po yung meron pong Dahan-dahan lang pagsalita mo kasi hindi ko maintindihan. Dahan-dahan. Okay po. Nakalagay nga po sa Matthew chapter 18 verse 19. Kapag dito sa lupa may dalawa na nagkakaisa sa panalangin, bibili ko ng amang nasa langit. Kaya po, ako po ay pag mayroong mga dalahin, ay ito po aking pinagtitiwala sa taong mahal ko at alam kong mahal din po ako. May malasakit po sa akin. Ano po? Para kayo mapayuhan at may panalangin. Ayan, purihin ng Panginoon. Ano po, Padre? Hindi nga po nung pong lately, hindi nga po may isang anak. So, nung anak ko na salamat sa Diyos at nagkaroon ako ng pagkakataon siya mapag-inhawa, mapagaan ang kanyang pamumuhay. Ano po? Siya po yung unwed mom, tapos yung ako'y good provider. Pagkatapos po siya sa pagkaraan ng maraming mga taon, yung mga nakasanayan yung ganyang mga buhay. Kaya ako po pahuli napagod, Padre. Napagod ako. Ano po? Siyempre, so for sure po, Padre, yun na lang yun ang kumulang pa yan. Humingi ako ng tulong kay Singapore. Hindi ka. Natatakot
po ay claim kung talaga ang Panginoon ay binibig po makita po ng tinig ng mga kapatiran na pinagtiwalaan ng Lord. Alam niyo, Padre, pagkaraan po na ako po may apo, 15 taon, for the first time po yung aking nag-iisang anak ay nag-chat sa akin nung nakaraang Biyernes. So, sobrang talagang natats ako. Sabi, alam niya na nasasaktan niya. Sabi niya, Mom, nais ko pong dinikahin para po lalong klaro. Sabi niya, Mom, I'm sorry if I hurt you unintentionally. Padre, bigla ko akong gumaan. Sabi ko, Lord, talagang naman. At ito po yung kanyang mas magandang sinabi, Padre. Sabi niya, Mom, maraming salamat. Pinadasalan ninyo ako. Kaya may guide and protection sa amin si Lord. Pinadalangin ako ma-financial interest. At higit sa lahat, yung sabi ninyo na magpakatatag ako dahil may umaasa sa akin. Wow, glory to God, Padre. After ng 15 years, noon lang niya sinabi. So sabi ko, grabe ito. Talagang biyaya ng Diyos. Ito ano po, Padre, aking kwento po sa inyo. At sabi ko po sa kanya, sige, pinapatawad na kita at tayong dalawa ay magtulungan dahil para sa single. Ano po, Padre? Ito yung po aking kwento sa inyo na ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan lang po, Padre. Salamat. Amen, amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sige po mga kapatid. Padre, may pahapon pa nga po pala. Kaya ako nga po may asma, hiningi din po kay St. Carlo Acutis. Nabigyan naman ako ng tagtag na lakas. Nakahanap buhay naglilingkod. Ano po? Sa buong buhay ko, Padre, nang ko lang naranasan ang 20 days. 20 lang yun ha, pero sobrang na akong galak na hindi po ako ganun kapagod na pagod. Di ba bulaya ng Diyos yun? Purihin ng Panginoon, amen. Amen. Sige po, sino pa po magtatanong? O mag-share. Sige po mga kapatid. Hello po. Hello. Yes. Narinig ko po kayo. May gusto mag-share? May gusto magtanong? Father. Wala po, Father. See you po sa sa 26 darating ang Taga-Milan. Darating ang Taga-Milan, Father. Darating sila Morning, lahat? Father. Darating lahat? Yes po. Yes. Tunay nga, Brother Fernando? Tunay nga? Ay, nandiyan si Sister Arlette. Si Sister Arlette ang sasagot. Sir Arlette, tunay nga? Hindi pa po sure. Father, pasensya na po. Hindi pa po sure. Dapat sure na. Maraming salamat. Dapat sure. May mga conflict po kasi sa sa schedule po nila. Yung iba po ay meron pong appointment. Ha? Para makapag-ready na kami. Yes, naka-ready na kami rito. Para may organize namin. Yes. Kaya nga po. Si Ike pala nagtanong sa akin. Oo nga po, Sir Arlette. Para bago po kayo umuwi sa Pilipinas, ay makasama natin si Padre sa huling misa. Oo nga po eh. I-try po namin, isama po niyo sa panalangin. Gagawin. Huwag na i-try. Ang mga Italiano sabi, vediamo. Nung vediamo, facciamo. Amen. Arlette, magpapapri kayo ni Padre. Kaya ang mga Italiano sabi, vediamo un po che cosa bisogna fare. Titingnan natin kung anong magagawa. Huwag na tingnan. Nakakasira yan sa mata yung tingnan. Gawin po natin. Gagawin natin. Di ba? Pilipino tayo eh. Gagawin po namin. Tama. Andiyan po yung mga kasamahan ko dito sa Milan. Sister Merly, Sister Joyce, Sister Elsie, Sister Seni.
Ayan, nandyan po sila. Ayan. Aasahan kayo ng mga taga-Roma. Advice lang Para hindi na makawala si Padre. Hoy, Advice dali lang po. kayo. Gawa na kayo ng Matanong ko lang po, anong oras po ba yung mass ng 26? Pwede po bang Pwedeng i-adjust agahan. naman? Walang tao Hindi. doon. Pwedeng agahan, Padre. Hints namin kayo, pwedeng buong Yes, araw. pwede, Walang pwede. problema yan. Yes, pwede po, pwede. I-organize I-adjust natin. Yes, just Okay make lang sure po. na talagang isiguraduhin na natin para ma-organize natin. Yes. Masabihin ng madre. Yes, sasabihin na natin ngayon. Mas maganda, doon tayo matulog sa dagat. Sa dagat. May talaga. Doon sa Ladispoli. Ladispoli. Maghanap na po kayo ng ticket para sigurado. Oo. Kasi Alam nyo, baka, yung, Padre, pasensya na po. yung isang community ko, Miracle Observation, doon po kami natulog sa tent, Sabado, na gabi. Sa Ladispoli, may mga tent. 3 kaming tent, 4. Nasa 30 kami. 30. Oo, pwede yun Padre, Tapos, doon po sa napupuntahan, Ansyo, doon sa isa. pinuntahan ni na Padre, sa Brother Ansyo, Ike po. mayroon din doon, Padre. Opo, sa Ansyo. komodo Sa po Ansyo, pati may Saan siyo banyo. magbabayad kayo? Magbabayad. Doon sa Ladispoli, libre. Mamili kayo. Mayaman naman kayo, walang problema yan eh. Di doon tayo kay Doon po sister. sa Mas mga mabigay. sister. Maganda rin doon para okay lahat. Di ba? Para makapag-shower tayo, hindi lang sa dagat, di ba? Pwede yun. Pero okay din yun, di ba? Para malinisin yung body natin sa ng maalat na tubig. Yes, Father, pwede rin po sa Ansyo, doon kila Sister, yung mga madre sa San Lorenzo, Kakausapin po kausapin natin, ma-organize kung we will, hintayin namin ang taga-Milan kung ano yung pasya talaga nila, yung kung Total, may ban naman silang aarkilahin. Tapos, hindi, tunay talaga yun sa Ansyo, pwede rin tayo mag-tent. Mas maganda. Yes. Di ba? Ayan. Mas maganda yung tent. Basta ang kuha lang natin, yung mag-CR. Depends dun sa po. mga Tapos sabay mag-CR, tapos may misa tayo kinabukasan, Father. Yung availability Exactly. nila. Sige. Game. Oo. Di ba? Maganda yun. Sabi ni Father, available na ro lahat. Oo. Sige po, pag-uusapan na po uli namin. Oo. Glory to God. Glory to God. Yes, ate. I-organize mo, kausapin mo, pakiusap mo ng lahat ng Milan chapter, and then mag-uusap tayo mamaya. Yeah. Yung tent, kasi siyempre, baka Maganda baka yun mga- yung suggestion ni Father. para magkita-kita naman tayo. Di ba? May simbahan doon, kompleto. Papa tayo. Oo. Father, napakahirap mong tanggihan. Hindi, magpapatumba tayo ng baka, at saka baboy, lahat. Tapos papatayuin ulit natin. Tumba lang. Tumbahin natin yung baka, kambing, baboy. Di ba? Parang naman, Mama Mia. Na-miss na namin kayo, mga taga-Milan. Mama Mia. Di ba? Sige po. Para kailangan talagang magpahinga. So, yung yung isipan, lagi na lang trabaho eh. Narinig po ng mga taga-Milan. Ano po? Oo. Thank you po, Milan Father. sisters and brothers, mukhang tahimik ang ating mga minamahal na kapatid sa Milan. Kasi may mga appointment sila eh. May mga appointment. And then, Father, ako po, Ang appointment, ito ang appointment natin, ang pinaka-important na appointment sa Paraiso, yan ang the best na appointment. Diba? Amen. Huwag niyo kalimutan yung health niyo. Yung health. Ngayon lang naman to eh. Buong taon nagtatrabaho kayo. Ngayon lang tayo magkikita-kita. No? Sa pagkuhan nyo ng train, kasama na yan sa pag-unwind. Di ba? Kasama na yan sa pahinga. No?
Walang katumbas yan, ha? Yung pagbiyahe nyo, Milan to Roma, tapos punta ng dagat. Walang katumbas yan. Sinasabi ko sa inyo. Tanggal lahat yung mga problema nyo, yung pagod nyo, matatanggal yan. Maniwala kayo sa akin. Amen, amen. Tunay po yan. Para masaya tayo lahat. Di ba? Amen, Father. Tapos sabihin, mag-retreat tayo. Di ba? O. Kasi sino ba naman yun? Para isang araw, 2 araw, mawala ng sweldo. Kasi sino ba naman yun? Oo. Sister Elsie. Amen po, amen. Glory to Sister God. Jenny. Sister Joyce. And Sister Merly. Andito ba si Sister Eloisa? Wala. Sasabihan ko po si Sister Eloisa. Oo. Ilagay nyo na. Sandali, tingnan ko yung... Amen. Tingnan ko yung date. Sandali. Tapos, Father, ako flight ng 29. O tama, 29 pa naman yun. Ang magkikita-kita tayo sa 25, 26. Amen. Mas maganda ngayon. Mas maganda. Para dire-diretso yung pahinga nyo sa 29. Di ba? Ihanda nyo na yung ihanda nyo ngayon para sa katapusan na sa 25, 26, dito kayo sa Roma. Di ba? Okay po. Tapos hindi naman kayo pupunta dito para maglakwatsa eh. Pupunta dito para magkita-kita, may misa. Di ba? Misa naman ang pupunta natin eh. Parang retreat yan, mag-retreat tayo. Doon sa dagat, mag-retreat. May kasamang tanduay, gin, kuba. Yeah. Diba? Ganun ang buhay. Mama Mia, we must know how to color our life, to put color in our life. Napaka-seryoso natin sa mamamatay tayo lahat eh. Mama Mia, akala natin din mamamatay. Yung mga kasama natin, namatay na eh. Kaya, kailangan mag-enjoy naman. Magbigay ng oras sa sariling buhay. Tama po. Oo. Tama po. Amen po, amen, Father. Sister Arlette. So kung Yes. hindi ka pa makapunta dito, kailan pa kasi uwi ka na? Buti kung makabalik ka pa ulit. Yeah. Ito na yung time mo para naman makarating ka din at makasama ang mga friends of the world. Amen. Amen. Sige po. Diba? O, para, ano yun, magkita-kita. Hindi, tunay po talaga yan, ha? Aside from joke. Maganda po talagang makuan tayo, malibang. No? Magbiyahe, no? Napakasimpleng bagay pero malaking kwan po yan sa sarili. Malaking tulong yung pahinga natin. Okay? Okay po. Amen. I love you, Les. Love natin ang mga taga-Milan. Mahirap talagang matanggihan ng ang ano. Mukhang mababawasan naman ang iniipon ni Sir Arlette na napakaraming euro. Wala nang ibabaw. Hindi, ang pera, huwag niyong kalimutan, ang pera nakukuha. Pero yung health, walang katumbas yan. Maniwala po kayo sa akin. Ako, wala pa akong milyon, no? $500,000 lang. Hindi, joke lang. Wala pa akong milyon, pero Mama Mia, maniwala po kayo. Napakasaya ko talaga. Kasi, dapat yung question ng mente, it's a question of mindsetting. Ano yung mindsetting? Yung gusto ko maging masaya ako. Maski natatalo na tayo sa Tong Eats, o sa Lucky 9, o sa Baraha, maski talo tayo, panalo pa rin tayo. No? Ganun din sa buhay. No? Maski natatalo na 5-0, 10-0 sa football, kaya natin to. No? Mananalo pa rin tayo. Ganun dapat, hindi yung, natalo na ako, may problema, hindi. Pag ganun lagi, ay Mama Mia, the more na maging negative kayo sa buhay, the more na mga malas talaga dyan. Maniwala po kayo.
the more na ganyan ang buhay natin mabigat, ay sus, tuwang-tuwa ang demonyo. Pero pag kayo, yung laging positive, go. Yung laging go. Tapos siyempre, Yay! di ba? Go, Pag go, talagang, go! pag hindi na talaga kaya, kasi siyempre, may edad na rin tayo eh. Pag hindi na kaya, magkukuha naman yan yung body natin, magreklamo na yung body natin eh. Di ba? Pag hindi na kaya, di pasensya. Hindi natin kaya, talagang pahinga muna. Ako ganun din ako eh. Huwag pipilitin. Pero pag kaya natin, bakit hindi? Di ba? Tawanan, o malapit sa dagat, doon tayo sa tent, o, di ba? Tapos sharing, o, yun ang maganda. Parang retreat na rin. No? Yehey! Yehey! Tama o tama? Tama po Tama kayo. po. Amen. Ayan, si Sister Zenny, oh. Sister Kailan yan, Zenny. sis? Kailan yan? 25, 26. 25, 26, tayo ay mag-flexibus o ban? Usap uli. Usap uli. Tapos, kung halimbawa magdadagat, mayroon ba doong banyo? Pag-usapan po yung ban, then titignan natin kung ano po pwede nating magawa. At total, kasi pag ban po, mas medyo mamura-mura dahil pwedeng ilang araw si Brother Boyet, kaya Ay, nandiyan ba si Brother Boyet? Parang hindi naman si Brother Boyet. ayusin natin yun. Ayusin ni Lord lahat yan. Sabi ko kay Brother Bird, daanan ako rito para mas mabilis. Sama kayo, Brother Grover. Kayo ni Sister Cecil. Ang bakasyon ko pa kuwan pa August 15 pa I-advance mo na. Hanggang I-advance September. mo na raw, oh. Kung pipili nga ba yung sa hotel eh. Tingnan po natin ha, 25, 26. Oh. Suggestion lang, magtingin muna kayo ng ticket para at least makapag-decide kayo kung ano agad yung makukuha. Kasi kapag ticket, flexible. Parang every other day, tumataas yung price ng ticket. Kaya dahil summer ngayon. So, yung Flixbus, suggest. okay yun. Yung Flixbus. Nakuha ko na rin yun eh. Maganda yun. Mura lang. Kasi sa Molino Durino yun kinukuha sa San Leonardo. Dini sa amin. Oh. 3 po sa Milan ang station na pwede ninyong kuhanan. Saan ang isa? Sa Sesto, o sa doon kina Sister Elsie, at saka po sa parang sa Central yung isa. So kayo yung kung saan mas malapit kayo. Sige po, pag-uusapan po. Okay po mga kapatid, may nakaanungan pa si Father. Sir Arlet, July 29, uwi na ikaw, July 29. Yes po. Brother Grover. Akala ko sa Kaya- October pa. Hindi. July. Jorno. Kaya pumunta na kayo, Brother Grover, Sister Cecil. Dapat kung makantikit, dumaan ka muna ng Paris bago diretso ng Pilipinas. Pwede yun, ha? Oo. Ansyo, tapos Pilipinas na. I-attend ko na kayo sa airport. Balik ako nagpunta si Father dito sa Paris, hindi ko nabalik ako sa napasuot. Sa France, doon sa nag-rent si Ambassador Rulia ng 2 castle. 2 Castilyong buhangin. Baka po sa outside Paris, outside ng Mga Paris. Lyon, mga 2 hours drive from Lyon. Sa Lyon.
Opo. Yan, oh. Malayo po outside Paris sa Salyong. Hindi po rin mismo sa Paris, na bayan ng Paris. Father, tanong po. Yeah. Balik tayo dun sa gospel. Bakit po kaya Wag madalas? yung gospel na kasira yan dasal. Hindi, joke lang. Ano yun? Bakit po kaya madalas yung mga tao, kahit alam yung may problema na, may mga bigat na dalayan sa buhay, pag tinanong nyo, kamusta ka na? Ang sasabihin, ayos lang. Ano po? Hello? Bakit po kaya yung mga tao, Yes. yung po bang kahit po alam mo na may problema, may bigat na dinadala sa buhay, may mga burden, halimbawa. Pero pag tinanong nyo, pag kinamusta nyo, sasabihin okay lang. Bakit po kaya? Yan ang mga taong magaling magdala ng buhay. Yan ang mga taong the best. Pag po ako tinatanong, Father Bone, how are you? Hindi ko sinasabing okay. Ang sinasabi ko, in paradise, mas the best sa pinaka-the best. Always focus to the blessings, not sa mga negative sides. Halimbawa, sabihin ko, Father Bone, kumusta ka? May problema ako. Bakit sa problema ko? Matutulungan niyo ba ako sa problema pag bang bayad ng insurance ng motor? 1,500? Manghihingi ako? Hindi naman kailangan manghingi. Iintayin ko yung sweldo ko sa katapusan para magamit ko yung motor. Hindi naman urgente yung motor ko eh. Pwede naman ako mag-bus. Pwede naman ako magbisikleta. O bakit ako kakapal mukha sa inyo manghingi ng insurance ng motor ko na pwede naman akong maghintay ng sweldo ko. Kaya pag tinatanong po kayo, wag kayong yung unless na talagang may problema kayo, pumunta kayo sa pare na kilala nyo na pwede magbigay ng magandang advice. No? Kasi pag sinabi mo, alam nyo bakit pag tinanong kayo, how are you? Pag yung magsabi ng problema nyo, tuwang-tuwang demonyo. Alam nyo po, 41 years na ako, ulitin ko ulit like kong sinasabi to. Sa 41 years ko nang dito sa Italia, hindi pa ako nagsabi sa Pilipinas, sa mami ko, na ako nagkasakit. Hindi ko pa sinabihin yung pamilya ko na ako na ospital. Bakit yon? May magagawa ba sila pag sinabi kong meron akong problema dito? Pag sinabi ko na ospital ako, may magagawa ba sila? Wala. Ang sinasabi ko lang sa kanila yung problema. Instead na magbigay ako ng kabutihan, ang naibibigay ko sa kanila, yung problema. Wala naman silang magagawa kung nasa ospital ako. Binigyan ko pa sila ng problema. Binigyan ko pa yung mami ko ng problema. Yan ang gusto ng demonyo. Na mawala yung serenity nyo. Once na mawala yung serenity nyo, dyan magtatrabaho ang demonyo. Kaya ito ang advice ko sa inyo. Pag kayo tinanong, how are you? Sabihin nyo, sabi nga ni Father Bone, always in paradise. Pag sinabi always in paradise, yung mga demonyo, takbuhan yan. Yung mga demonyo, aalis yan sa inyo. Pero pag sinabi nyo yung negative, Mamma Mia, nag-attract yan ng kademonyuhan. Diyan mag-uumpisa yung marites, chismisan, siraan, no? Yan ang gusto ng demonyo. Yan ang gusto ng demonyo. Na matakot kayo, mayroon kayo magduda, division, yan siya nagtatrabaho. Di ba anong sabi niya? Anong sabi ni Jesus? Yung unang bigkas ng bibig niya, peace be with you. Don't be afraid. Peace be with you. Hindi naman sinasabing, may problema ka, o sige magbigti ka na.
Hindi naman sinabi niyo na. Ang sinabi ni Jesus, peace be with you. Don't be afraid. Yan ang unang lumabas sa bigla after ng resurrection. Hindi niya sinabi before. Sinabi niya nung nag-resurrect siya. Dinaanan ko tong dinaanan nyo. Nagka-problema ako, pinako ako sa krus, pero after 3 days, nag-resurrect ako. Dapat ganun ang Kristiyanong Katoliko. Hindi po tayo kulto ni Kibuloy, kulto ng Iglesia ni Cristo. Tayo po ay Katoliko, Kristiyano, at naniniwala tayo sa Diyos. Sa Diyos ni Jesus na walang sawang nagmamahal sa atin. Na hindi niya tayo ino-oblige. Na gusto niya na tayo ay maging masaya lagi at hindi ma-stress. Once na ma-stress kayo, dyan ang demonyo, no? Huwag tayo magpapalinlang sa demonyo. Okay, all back na. Kumusta po kayo, Ma'am Mami? Sabi ni Father Bonnie, always in paradise. No? At saka ang problema, sinong tutulong sa inyo? Di ba kayo lang? Bakit yung sa Pilipinas, alimbawa, kayo nagpapadala dito, dapat nga, magtulungan ba kayo nung pinapadala yung pera? Yung pinapadala yung pera, sila pang galit sa'yo eh. Pag hindi mo padala ng pera, pag kayo mag-promise, araw-araw i-text kayo, nagpadala ka na ng pera, nagpadala. Ang sarap murahin eh. No? Tapos kung busy ka, tapos ikaw pang masama, kaya minsan, huwag kang mag-promise eh. Pag mag-promise ka talaga, dapat lesson yan. Pag meron ako padala ng pero pag wala, maghintay ka muna. Yan ang talagang kwan ng Pilipino eh. Hindi yan mawawala sa utak ng Pilipino talaga. Hindi ko alam kung bakit. No? Dahil sinasanay natin eh. Pag sinanay nyo ang isang tao na ganoon lagi, ayan talagang buongiorno. Sto aspettando di mandare a dottoressa Sansolini. Ha fatto la notte? Ciao, buon lavoro. Hello. Hello po. Yes. Nandiyan pa kayo? Amen po. Alam mo, secret ba? Amen. Pag kayo tinanong, kumusta kayo? Always positive. Tingnan niyo ako, hindi tunay talaga. May problema ako pero ako mag-isa dito ah. Kayo may mga asawa eh, may mga anak, may asawa. Ako mag-isa dito sa Italia. O bakit ba hanggang ngayon, akong lalaking para na pinakamasaya sa buong mundo? Bakit yun? Dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Dahil alam ko hindi niya ako pababayaan. Hindi naman kayo tutulungan yung mga barkada nyo. Siraan pa kayo. Maniwala kayo sa akin. Sisiraan pa kayo. Mamma mia. Hindi dapat po tayong matuto sa mga nangyayari sa atin sa buhay. Natuto na ako eh. May kasabihan, 1 is enough, 2 is too much, 3 is crowd. No? Pag kayo natisod na, pag kayo napahiya na, pag kayo siniraan, huwag nyo nang ibalik-balikan. Binabalik-balikan nyo pa eh. No? Yan ang mga Pilipino. Sa sobrang bait, nagiging na tayong tanga. Sa sobrang pagkabait ng Pilipino, nagiging tayong bobo. Huwag po tayong magpakabobo, huwag po tayong magpakatanga. Ang Panginoon binigyan tayo ng isip para mag-isip at binigyan tayo ng puso para magmahal at humingi ng kapatawaran. Yan ang Diyos. Another question? Naghintay pa ako ng parking. Wala pang maparkingan. Meron pa po ba mga katanungan? Sa politika, sa gospel. Father, wala na nagtatanong. Tulog na lahat. At tulog na lahat. Excited kasi Father sa 20. Pinagdinilay. Nananalangin na yung mga yan, Father, para bigyan talaga sila ng sapat na time ng mga employer. Kaya hihingi na nila sa Panginoon. Yes, kami rin, Father, para payagat yung kami ng mga. Sabihin nyo, pupunta kayo ng Roma para mag-kuha ng passport, mag-renew ng passport. Yan naman eh. Tapos mangumpisal kayo sa akin, akong bahala.
Di ba? Kaya pareho ako. Ano ginagawa ng mga pare kung hindi magkukumpisal? Di ba? Pero talaga sabihin niyo, pupunta ko ng Roma dahil meron... Para makatagpo ang paring gwapo. Oo, hindi pa. Para kuha ng passport, mag-renew ng sojourno. Di ba? Tapos yan, public confession tayo sa 25 ng gabi. Padre, Amen. ano po? Good morning. Sure kang hindi ka kailangan ni Cardinal Tagle. Ay, Wala pa, nasa Pilipinas pa si Cardinal. Sa 24-25, nasa casino ako. Pero ang balik ko na, 25 ng hapon, diretso na ako dyan sa Anzio. ala ay ako guys, pwede magtanong. Sige po, Yes, Sister pwede po, Rosie. pwede. Padre, hindi naman po tanong, kundi share. Amen. Yan Kasi, po, share. oo nga po, nakakatuwa. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ng bawat kasama ko. Ano po. Huwag yung pakialaman Oo. kasama. Huwag yung pakialaman. Magiging kasi po nagkaroon kami ng for how many years naririnig ko na lagi tong music in my ears, but siyempre hindi rin siya maganda, yung madalas ka yung sasabihan ka na akala mo sino ka, tapos ang yabang-yabang mo, ganong tipo ba, Padre? Siyempre ang sukli ko lang po, Padre, bilang manggagawa ay ngumiti at hindi ako nagpapadistract sa ganong mga sitwasyon. Ay kung nakikita talaga nilang may kaya ako sa kilos, hindi na kulpa yun, Padre. Yan ang aking Amen. tawag dito sa sarili ko. Tapos nagkaroon talaga po ako, Padre, ng pagkakataon nung kami ay tinawag, So kailangan magkakilala, although magkakakilala, pero hindi nila nakita o nakilala kung sino yung mga nakakasama, saan ang galing, may natapos ka ba, yung mga ganun po, Padre. Di ako na itinawag. Siguro huling pagkakataon ko na rin yun at nabigyan din ako ng pagkakataon na makapagsalita for 17 years na ako dyan sa Urbana po, Padre. So, marami ng mga pagkakanta. This time, medyo extreme yung parang natututa katuliglig na lagi. But glory to God dahil si Lord talaga ay nandyan sa kabila ng lahat na nagbibigay ng tibay. So, nung ako nagpakilala, Padre, hindi man siguro, Padre, ni-reveal ko kung sino ako. Nagpapakilala. Ganyan pagpakilala ko sa pangalawa ako sa tumayo. Siyempre, forma-forma po, Padre. Hindi ko pwedeng baguhin kung anong kilos ko, po. So, sabi ko ay nagpakilala. Ako si ganito. Ako ay, sinabi ko, natapos ko, I am an accounting graduate. At the same time ako, naging director secretary ako for 12 years. Nagtrabaho ako sa 5-star hotel na ganyan sa Maynila. At bago pumunta dito sa Roma, ako ay 48 years old na, matanda na. So, hindi ko nang pinlano na ako ay makarating dito. But glory to God, ako ay nakarating dito. Sabi ko, dating nagninegosyo, but ang aking faith na dinala ako dito sa Roma. Para kung intindihan nyo naman kung saan ko hinuhugot ang kilos ko. Sa kilos ko, ang tingin nyo ay mayabang. Ako ay may mga mentor, nagmi-mentor din ako dito sa Urbana kung paano ako yung sasabihin na mag-ating ka ng mga formation, mag-ating ka ng ganito. Kasi sabi ko, kung hindi naman ako mag-ating ng formation, paano ako magbibigay sa aking kapwa kung ako mismo sa sarili ko wala? Sabi kong ganyan. Para naman ako ay nakikita nyo kung saan ang hugot ng aking pagkatao. Dahil po, Padre, yung isang tiyuhin ko po, Padre, dati siyang regional commander, mga bata pa kami, lagi kaming minomotivate in a way na huwag mong hayaan na inaapak-apakan ka. Mangarap kayo na wala kayong sinasagasaang tao. Pero baguhin niyo kung ang buhay natin sa kasalukuyan ay ganito, yung mahirap magsasaka, magtatanim. Hindi ba pwedeng mangarap kayo sa inyong sarili? Siyempre sa murang edad, nandun po yung motivation po, Padre. So,
So, sabi ko, sa pagtatapos namin, isabi ko, at least nawala yung aking, lagi na lang ganun. Tapos ang dami kong nakumpisal, Padre. Ang dami kong nakumpisal sa loob ng panunungkulan ko ng 3 taon. So, sabi, may another 1 year ka. Sigurado ba kayo may other 1 year pa? Pero Padre, travel light lang talaga. Na kung ano man yung mga naririnig mo ay pasa sa kabila at gawin mong tulay para kung paano mo papalaguin ang iyong sarili na kung kahit na minamata ka ng kapwa mo, di sige, si Lord naman ang kampi ko. Yun po, Padre, mali po ba yung ginawa ko? Nagpakilala talaga ako, Padre. Di ba normal lang iyon ko? Yun po yung aking sharing. Tama lang yun. Tama lang yun. Ako tinanong, sino ka? Ako anak ni King Elizabeth. Ni Queen Elizabeth. Sabi ko, pamangkin ni Marcos at saka kapatid ni Duterte. Saan ka dyan? Padre, ang tanong sa akin. Sabi ko, kasi 65 years old na ako. Kung nag-asawa ko ng 20 o 21, di anak na kita. Kasi kakong panganay ko, magkukwaranta na. Ang ganun ba, Padre, di naan sa biro. Pero may katuturan na. Tandahan naman ang pananalita. Kasi po, Padre, sino ka ba? Akala mo kung sino. Ano, Padre, kahit sino naman, di natin pwedeng sabihin nun sa kapwa natin. Akala mo kung sino ka. Saka naman magkagalit ang tatay Alam bakit? Marami talaga mga inggitero. Hindi maalis yan eh. Hindi maalis yan. Kaya tinatanong, Father, ano bang trabaho mo? Father, kwan ko ako? Janitor? Oo. Kasi ang mga tao ganun talaga yung i-judge ka. Pero huwag kayong matakot, isabihin niyo yung tunay. No? Ang humility, anong ibig sabihin ng humility? Humility is based on truth. Lumilta, basata sulla verità. Kung maganda ka, hindi mo pwedeng sabihin pangit. Sila ka, maganda. Anong katotohanan eh. Kung sabihin kung pangit ako, hindi ako humble. Ang humility daw, dapat sabihin mo yung tama. Diba? Tapos ka naman. Yan ang tunay na humble. Pero pag sinabi mong wala akong tinapos, hindi ang katotohanan. Kaya ibig sabihin yan na kayo ay sinungaling, hindi kayo humble, kundi hambog. Kaya kung anong nakuha natin, yun dapat yung bastang wala lang tayong inaagrabyado. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Wala tayong inaagrabyado. Amen. Salamat po, Padre. At talaga namang natanggalan po ako ng dala-dala sa sarili ko. Kasi bakit ba itatago ko ba yung katotohanan? Yun naman talaga. Di po ba? Tama yan. Tapos pag next time sinabi kayo, ano pang trabaho nyo? Sabi mo, yung mga maleta ni Saldi ko, binigay sa akin lahat. Yung jet, aeroplano, ni Martin Romualdez, lahat ng kayaman ni Romualdez, ni BP Sara binigay sa akin doon sa bahay ko, sa ilalim ng bahay. Yan lang naman. Ang pamilya. Simple dahil. Padre, napigilan pa nga bibig ko eh. Dagdagan ko pa sana yung yabang ko nung gabi. Sabi ko nga kayo nga siguro hindi nyo pa nasubukang mag-security sa Vice President of America eh. Pero baka sabihin, ako lang talaga to. Saan ka ba? Ano ba nagiging trabaho mo? Bago ako magkatulong, hindi yun naman alam kung sino talaga at ano yung mga experience ko. Siyempre ngayon katulong ako, nag-aalaga ako, magaganunin ko sa dagdagan ko na, totoo naman, Padre, kung pag sinabi ko yun, ha? Okay. Di ba? Nabigyan ako $1,000 ni Sultan Bolkia dahil ako ay nasa communication. O di ba? Sa hiling tumatagik noon. That was during experience-wise, Padre, ano? Pero siyempre, dito sa komunidad, hindi man nila maintindihan yung po, Padre. So, hapyaw lang yun, nagpakilala lang ako. May natapos din naman ako. Ano po, may experience din po ako. Tapos sinend ko po yung may mga perma lahat ni Cardinal Tagli as Vicariate Secretary, as Treasurer, gano'n. Isa lang naman ang nabigyan ko para lang may makita. Sabi ko marami yan. Lahat ay pirmado ng ating butihing Cardinal nung nasa Pilipinas ako. Sabi ko pa, Padre. Ay hindi lang naman ako nandini sa sa Sentro Pilipino, bago pa naman ako makarating dito ay active member man ako at manggagawa sa Pilipinas.
katuwang po yung aking asawa, sabi kong gano'n. Yung kumbaga yung hapyaw na sinabi ko, Padre, may bunot din na yung yung maririnig mo, akala mo kung sino. At down talaga po, Padre. Ay, naririnig ko, pero ngiti lang ang aking yung mga kasama ko sa paggabi, naririnig nila yan. Isama niyo ako sa prayer. Minsan nagiging emotional ka dahil beyond na rin yung hindi ko alam pang-aalipusta ba o dahil hindi na lang ako umiimik. Ang sabi nga ni Father Erwin Balagapo, Ate Rose Jean, always wear your smile. So yun ang hindi ko nakakalimutan, Padre, na in spite and despite of those experiences, nakakatayo pa rin naman ako, Padre. At ito, nakangiti pa rin. At lagi pa rin nila akong tinatawag, ito yung gagawin o ganyan-ganyan. Glory to God. At Amen. diba? Salamat po. Glory Salamat. to God sa ating lahat. See you on 26. Salamat po. See you sa 2026. Nandito na po ako sa Vatican. Meron po ako appointment dito. Okay? Pwede nating conclusion 10:30 naman eh. 10:30 na. Sige Okay. po. Final blessing na po, Father. Final blessing. Sige, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa mga biyayang binigay sa atin ngayon. Always focus to the blessings. At lahat naman tayo may problema pero hindi niya tayo pababayaan. And for this, let us pray. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. Pasalamatan din natin ang ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. the Lord be with you. And with your The Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Kita-kita po tayo sa 1:26, 25. Amen. Salamat, Father. Salamat po. Thank you. See you po. See you po. Thank you. Okay po, mga kapatid. Reflective song na po tayo. I am the Lord your